Rindir na rin ang ating Vice President. Yung inihingi niyang budget na gano'n. Ang liit noon considering sa ibang budget na ginagamit ng ibang leader dyan. Billion. Sa kanya is just what is 500 million? Na gagamitin as intelligence funds. He's the Vice President at the same time the Education Secretary. Doon lumitaw ang tunay na pag-ibig ng nanay para hindi lang matay ang anak niya, masira. Sabi niya, okay, huwag na lang yung patay ng anak ko, ibigay ko na lang sa kanya. Ito namang isa, sige, putulin mo, sige. Oh. Sino yung, sige, putulin nyo, alisin yung, tanggalin yung confidential fund. Tanggalin. Para mapasama siya. Sabi ng tunay na nagmamahal sa bayan, sige na, para hindi lang madivide ang bansa. Para hindi lang tayo mag-away. Sige, ngayon, ang tunay na nagmamahal sa bayang ito. Hindi ako nahihiyang sabihin sa inyo, si Vice President Sara Duterte. Ko ang babaeng ito. Naging mayor siya ng Davao City. Matuwid yan pagdating sa pera. Very strict. Tapos ginawa pang issue. Because gusto lang masira ang kanyang reputasyon. Pilit nilang ginagawang magnanakaw siya. Pilit nilang ginagawang nanakawin niya yung pera. Para masira ang kanyang reputasyon. Para sa 2028, bagsak ang kanyang rating. Maraming mga opinions ang mga nagsilabasan. Pero at least itong dalawa ay nakapagbigay na ng kanilang positive statements na hindi naman daw sila mapait sa nangyari sa kanila na inalis sila sa kanilang pagiging Deputy Speaker. At sa pagkaalam ko, so ang opinion, dahil dito nangyari lahat sa SMNI yung interview kay former President ating kaibigan Rodrigo Roa Duterte sa kanyang mga statements both mga mga politiko yan so ang pagkakaalam ko lang basta politiko ka you should not be onion skin pag sinabi ang tulad dito most rotten institution patotohanan mo hindi rotten So, ang inihingi lang naman ng ating former na Pangulo ay yung audit, which is also in the Constitution, na for the people to be informed, for the right of the people, for the freedom of information. Yun lang naman. So, mapatotohanan ng hindi talaga rotten and corrupt. So, ngayon, ang tamang panahon, patotohanan ninyo na hindi kayo rotten. Amen. Sa hinihingi. In fact, blessing in disguise yung ginawa ng Pangulong Duterte. No, hindi ka dapat maging defensive doon. Okay, hiningi ng ating former na Pangulo. Former Pangulo na ito Dapat meron kayong courtesy sa kanya. Sige, pakita natin sa taong bayan. Para malaman ng taong bayan, dito natin ma-retrieve ang ating reputasyon bilang rotten institution, di ba? Blessing in disguise yun. You are putting yourselves together to defend yourselves. Do not defend yourselves. Defend the institution by giving us the knowledge of the audit. Po ang destabilizing efforts doon. Walang destabilizing efforts. Hindi namin sinabing ibagsak ang gobyerno. Ang nag-destabilize ang inyong tatlong kasamahan dyan. Yes. Paano yung sinasabi? Ibagsak ang gobyerno. Ibagsak ang pamunuan. Sila'y nagpapabagsak. Kami hindi. Sinusuportahan pa namin lalo. Yes. Pero we have the right to know. Yes. According to the Constitution. Amen. So pag hiningan kayo ng audit to preserve the honor and integrity of the institution, show to the people yung audit. Yun ang hinihingi. Para wala, i-publish ninyo minsan. Pagka-publish, ganito, ganyan. Ganito namin ginagamit ang pera. Tapos ang istorya.
In government, the number one criterion for public service is fiscal honesty. You best be honest with money. If yung pinag-uusapan sa public service, prinsipyo sa pera. What is your attitude towards money? Because public trust is public service. Public service is public trust. How can I trust you when there is no money? No money involved? Walang public trust dyan. It's just you. Pero when we say public trust is public service, money involved yan. Pag wala kang prinsipyo sa pera, madali kang bumagsak sa pera, tumiklop sa pera, wala kang prinsipyo. Hindi tayo magkakasundo. Tama yung sinabi ng ating Pangulo. We are the same in that instant there. Public service, pera yan eh. Lalo na kayo nasa dyan sa House of Representatives, kayo yung naghihimay-himay sa budget, kayo naglalagay dito, lagay doon, lagay dyan, lagay doon. Oh. So, ang hinihingi lang ng tao, kasi mandated kayong gawin yan, yung transparency. Yun lang. Napakasimple. Wala nang iba pang mga patotsadang sagot dito, sagot doon. Nako. Stick to the issue. Stick to the issue. Yun lang. Pag perang pinag-uusapan, wala kang prinsipyo dyan, madali tayong magkahiwalay. Pero pagka pinagkatiwala ang pera sa ating kamay, dapat transparent tayo kung paano natin ginagamit yan. Kung saan natin ginagamit. How do we use it? Paano natin ginamit? Saan natin ginamit? Kaninong pangalan, nakapangalan? Oh. Pag organisasyon, dapat walang ipangalan kanino mang pangalan, kundi sa organisasyon, iyong kinapapalooban. Walang magnanakaw nang hindi ayon sa mga nilagdaan natin. Walang designated money na pupunta sa bulsa ng iba. Kundi kung saan yan nakapukol, doon dapat ilagay yan. Kasi Lee Kuan Yew, I admire him. When he was building Singapore into becoming a Singapore like we do now, at the beginning when they were made an orphan because they were accepted in the Federal Federation of Malaysia. Pumili siya ng leader. Ang kanyang number one criterion of leadership is hindi yung matalino ka. You must be super honest. Super honest with money. Kaya ginader niya yung mga tao super honest. That is how Singapore rose up. The kingdom will not rise up like this if those that are around me are super magnanakaw. Only the super honest will stay with me.